Imsama at Rax Disebek muling maghaharap sa God Valley. Bali nag-umpisa nga itong chapter 1162 sa balita na nagkasalubong daw sa bandang northeast itong sila Sebek at Garling. Itong Roger Pirates naman nasa gitna pa rin daw ng God Valley. At dahil nga sa merong balak kuhaing treasure itong si Roger, balak nga niya itong puntahan malapit sa lokasyon nila Sebek. Kaya naman inutusan na nga niya si Rayleigh na mauna na daw. Pinapauna nga niya ito kasama itong sugatan na si Shaki. At since maraming pirata nga ang nagkaka-interes pa rin kay Shaki, maraming ngang umatake kay Rayleigh para makuha nila si Shaki. Buti na nga lang at alerto itong ibang miyembro ng Roger Pirates para protektahan sila Rayleigh at Shaki. Hanggang sa nung mapansin nga ito ni Shiki, pinagalitan niya itong mga piratang umaatake kay Rayleigh dahil baka nga naman madamay nila si Shaki. Speaking of Shaki, nagkaroon nga sila ng romantic moment ni Rayleigh habang tumatakbo. Sa sumunod na panel naman ipinakita nga itong sila Kuma at Ivankov na natagpuan na ang ilan sa mga papremyong devil fruits para sa hunting tournament. Balak na nga sanang kainin ni Ivankov yung isang devil fruit nang biglang dumating itong si Big Mom at inagaw itong hawak na devil fruit ni Ivankov. At nung akmangang kukunin din ni Big Mom itong devil fruit na hawak ni Kuma, dali-dali na nga itong kinain ni Kuma. Nung makita nga ito ni Ivankov, tuwang-tuwa siya. Si Big Mom naman biglang kinabahan. Sa kabilang banda naman ipinakitang may umatake kay Silver Axe at mukhang napuruhan siya. Kamukhang kamukha nga ni Marco the Phoenix itong sumipa kay Silver Axe. Bali habang nangyayari nga ito ipinakita na itong side ng Marines. Si Garp nga galit na tumawag kay Sengoku at tinanong kung alam daw ba neto yung patungkol sa hunting tournament ng mga Celestial Dragons. Though hindi nga kinumpirma ni Sengoku na may idea siya patungkol sa event na to, may instances nga daw na may nagtanong rin sa kanyang Marines patungkol dito, which later on bigla na lang daw naglaho sa hanay ng Marines. Obviously pinatay itong Marines na nagtanong kay Sengoku. So itong mga bangkay nga ng mga sibilyan na nakakalat ngayon sa God Valley, nung makita nga ito ni Garp, grabing galit yung naramdaman niya. Hindi nga siya makapaniwala sa ginawa na itong mga Celestial Dragons. Sa sumunod na panel naman finally na ipinakita na itong si Sebek. Hawak nga niya itong mag-ina niya pilit niyang tinatakbuhan itong puwersa nila Saint Figarland Garling. Kapansin-pansin nga na yung mga kasama ni Garling mga naka-demon form. Similar sa itsura na itong sila Brogy at Dory nung time na ginawa rin silang demon ni Imsama. Nabanggit nga ni Sebek na hindi daw namamatay ang mga ito. Obviously dahil ito sa regeneration powers nila. Itong si Ares nga nagbigay ng idea sa asawa niya na baka meron daw individual ang nagbigay sa mga ito ng kakayanan na makapag-regenerate. At dito ni-reveal na itong mga naka-demon form pala na kasama ni Garling yung mga Devi clan. Naging demon nga sila similar sa nakita natin sa mga giants ng Elbaf. At dito makikita nga natin si Garling na sugatan pa rin. Kinumend nga niya yung lakas netong si Sebek since yung sugat daw na ginawa neto sa kanya mukhang matagal pa bago mag-regenerate. Itong isang Holy Knight naman kinumpirma na alam na nilang miyembro din ng Devi clan itong si Sebek at kung papatayin nga daw nila ito paniguradong matutuwa daw sa kanila si Imsama. Mabalik nga kay Sebek at Ares, pilit ngang gustong bumaba netong si Ares na ayaw namang payagan ni Sebek. Ang idea nga gustong tumakas ni Ares kasama si Blackbeard na hindi na tinutulungan netong si Sebek. Kumbaga ang nasa isip ni Ares kaya niyang protektahan mag-isa itong anak niya. At dahil nga sa wala ng choice since hirap ding lumaban si Sebek na hawak itong si Ares, pumayag na nga rin ito. Nagkaroon nga sila ng kasunduan na magkita daw sila sa Lulusia Kingdom pagtapos ng mga kaguluhan na to. Nung makita naman ni Garling
Garling na binitawan na ni Sebek itong mag-ina niya, bigla nga itong natuwa dahil finally makakaharap niya na ito ulit. Pero itong galit nga na si Sebek mukhang mag-all out sa ataking gagawin niya. Kaya naman gamit nga ang haki at espada, bigla niyang inatake itong si Garling pati na itong mga kasamahan niya. Sila Aries at Blackbeard naman tuluyan ng papatakas sa isla na to. Mabalik nga sa scene ni Big Mom na hawak niya na itong devil fruit na inagaw niya kay Ivankov. Nabanggit nga niya na nais daw niya itong ibigay sa anak niyang si Katakuri. Pero bago pa nga matapos sa pagsasalita itong si Big Mom, biglang sumulpot itong si Kaido at hinampas siya ng kanabo. Dito nga tinake advantage na ni Kaido yung pagkakataon para agawin itong devil fruit kay Big Mom at kainin ito. Yes guys, dali-daling kinain ni Kaido itong devil fruit na Azure Dragon. Syempre ang naging resulta neto galit na galit itong si Big Mom. Sa sumunod na panel naman nagkaroon nga ng back-to-back panel nila Dragon at Aries. Parehas nga nilang sinasabi na hindi daw nila papayagang mamatay itong mga hawak nilang sanggol, which is sila Blackbeard at Shanks. Sa kabilang banda naman napunta nga tayo sa Roger Pirates. Finally nga natagpuan na daw nila yung mga treasure na hinahanap nila. Sari-saring ginto at devil fruits nga itong mga natagpuan nila. At dito bigla ngang ipinakita si Gorosei Saturn na nanunood sa mga nangyayari sa God Valley. Kinakausap nga niya itong si Imu gamit yung telepathic powers niya. Tinanong nga ni Imu kay Saturn kung patay na daw ba si Sebek. Ang sinagot nga lang ni Saturn out of control na daw yung nangyayari sa isla na to. Hanggang sa ipinakita na ngang ginamit na ni Kaido itong devil fruit powers niya. Nag-transform nga siya into dragon na ikinagulat ng ilang pirata at marines. Sa kabilang banda nga makikita natin itong grupo nila Kuma at Ivankov. Maraming sibilyan nga ang nagpapasalamat kay Kuma dahil sa tulong na ginagawa neto sa kanila. At dito dahan-dahan na ngang pinapatakas ni Kuma itong mga sibilyan at slaves papalayo sa God Valley gamit itong bagong acquire niyang devil fruit. Sa sumunod na panel naman biglang nagkaroon ng isang malakas na haki. Haki na ultimo itong sila Roger, Garp at Sebek na-recognize kung gaano kalakas itong haking dumating. Dali-dali nga itong nireport ng ilan sa miyembro ni Roger. Pero sigurado nga daw si Roger na hindi galing kay Sebek yung haki na nararamdaman nila. Speaking of Sebek, ipinakita na nga sa panel na to yung naging resulta ng pag-atake niya sa grupo nila Garling. Malubhangang sugatan itong si Garling. Halos mabura na nga yung mukha niya sa ginawa sa kanya ni Sebek. At dito ipinakita ngang dumating na si Whitebeard sa lokasyon ni Sebek. Nabanggit nga ni Sebek na wala raw magigain itong si Whitebeard sa kanya sa laban na to, na pinasawalang bahala naman ni Whitebeard since may tiwala naman daw ito kay Sebek. Later on nga pati si Kaido dumikit na rin kila Whitebeard at Sebek. Gusto nga daw niyang itesting itong bago niyang devil fruit. Natuwa naman si Sebek dahil ngayon lang daw niya nakitang sobrang motivated itong si Kaido. At dito ni-reveal na nga na yung haki palang napakalakas na nararamdaman kanina nila Garp, Roger at Sebek nagmula pala kay Im-sama. Yes guys, nag-appear na si Im-sama sa katawan netong si Gorosei Saturn. At sa huling panel nga ng chapter na to ipinakitang gulat na gulat si Garp sa nakikita niya. Si Roger naman excited sa haharapin niyang kalaban. Ito nga daw yung adventure na hinahanap niya. At itong si Sebek naman pinangalanan si Imu. Ito nga daw yung mismong mundo. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1162. Bali yung analysis nga para sa chapter na to as usual, pag-uusapan na lang natin sa susunod na video natin. Kaya naman stay tuned lang sa channel natin. So yun lang. Peace!